Well, mga kapupong nagbigay ng matinding panawagan si Manila Mayor Isko Moreno sa sinumang may mahalagang impormasyon kaugnay ng insidente na kinasasangkutan ng retiradong pulis na si George Capistrano. Inanunsyo ng alkalde na maglalaan ang pamahalaang lungsod ng Pabuya na nagkakahalaga ng 500,000 piso para sa sinumang makakatulong sa pagtukoy at paghanap sa taong responsable sa pangyayari. Ang reward na pabuya ay partikular na iniaalok sa motorcycle driver na pinaniniwala ang kasama ng pangunahing suspect sa oras ng insidente. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Moreno na may pagkakataon ang naturang driver na lumapit sa mga autoridad at makipagtulungan sa investigasyon. Ipinaliwanag ng alkalde na kung ang driver ay kusang lalapit at magbibigay ng mahalagang impormasyon, maaari siyang makatanggap ng proteksyon sa ilalim ng Witness Protection Program ng pamahalaan bukod pa sa inilaang pabuya. Ayon kay Moreno, layunin ng hakbang na ito na hikayatin ang sinumang may nalalaman na magsalita upang mas mapabilis ang paglilinaw sa pangyayari. Nagbigay rin ng malinaw na palugit ang alkalde sa motorcycle driver. Sinabi niya na may 48 oras ang naturang individual upang lumapit sa mga autoridad at ibahagi ang nalalaman. Ang ibinigay na panahon ay itinuturing na pagkakataon para sa voluntaryong pakikipagtulungan bago tuluyang palawakin ng mga autoridad ang kanilang operasyon upang hanapin ang lahat ng posibleng sangkot sa insidente. Ayon sa mga investigador, pinaniniwala ang mahalaga ang papel ng motorcycle driver sa paglilinaw ng buong pangyayari. Bagamat may posibilidad na hindi siya ang direktang nagsagawa ng pag-atake, maaring mayroon siyang mahahalagang detalye tungkol sa pagkakakilanlan at galaw ng pangunahing suspect. Sinabi ng mga opisyal na ang impormasyong ito ay maaaring magbigay ng mas malinaw na direksyon sa isinasagawang investigasyon. Ang insidente ay kinasasangkutan ng retiradong police officer na si George Capistrano na ang buhay ay nagwakas matapos ang isang pangyayari sa Tondo, Maynila. Si Capistrano bilang dating miyembro ng police service at minsan ding nagsilbing security escort ni Mayor Moreno noong mga nakaraang taon. Dahil sa kanyang serbisyo sa komunidad, marami ang nalungkot at nagulat sa nangyaring insidente. Anyway, mga kapupong mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pangyayari. Agad na kumilos ang mga autoridad upang magsagawa ng masusing investigasyon. Pinaniniwala ang 2 individual na sakay ng motorsiklo ang sangkot sa pangyayari, isang paraan na madalas makita sa mga biglaang krimen sa mga mataong lugar ng lungsod. Dahil dito mas pinaigting ng mga law enforcement unit ang kanilang pagtutok sa kaso upang matukoy ang lahat ng taong maaaring may kaugnayan dito. Nagpahayag din ng pakikiramay ang mga opisyal ng pamahalaang lungsod sa pamilya at mga kaibigan ni Capistrano. Sinabi ni Moreno na matagal na niyang kakilala ang former police officer at naging bahagi ito ng mga taong tumulong sa seguridad ng lungsod sa mga nakaraang panahon. Para sa alkalde, mahalaga na mabigyang linaw ang pangyayari bilang paggalang sa alaala ng isang taong minsang naglingkod sa komunidad. Bukod sa patuloy na investigasyon, inanunsyo rin ng pamahalaang lungsod ng Maynila ang isang malawak na financial assistance program para sa mga residente. Ang programang ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 1,760,000 piso at inaasahang makikinabang dito ang tinatayang 330,000 residente ng lungsod, kabilang ang mga estudyante at manggagawa. Well, mga kapupong, patuloy na hinihikayat ng mga autoridad ang mga saksi at miyembro ng komunidad na makipagtulungan. Sinabi ng mga opisyal na ang anumang impormasyon mula sa publiko ay maaaring maging mahalagang susi upang mabigyang linaw ang insidente at matiyak na ang tamang proseso ng batas ay masusunod. Well, mga kapopong, sa mga oras na tumitindi ang tensyon sa Middle East, lumabas ang mga ulat na ilang aircraft ng United States military na nakaistasyon sa Saudi Arabia ay naapektuhan sa isang kamakailang long-range strike na iniuugnay sa Iran. Ayon sa mga ulat na unang inilabas ng mga international media organizations, 5 aerial refueling aircraft ng United States Air Force ang tinamaan ng mga projectile sa Prince Sultan Air Base, isang mahalagang military facility na matatagpuan sa timog ng Riyadh. Ang mga opisyal na may kaalaman sa pangyayari ay sinabi sa mga mamamahayag na ang mga aircraft ay nasa ground position sa loob ng bus nang dumating ang mga projectile. Ang mga aircraft na sangkot ay Stratotankers airplanes, malalaking refueling planes na nagsisilbing flying fuel station para sa fighter jets at iba pang military aircraft sa mahahabang misyon. Malaki ang papel ng mga tanker aircraft na ito sa modern air operations dahil pinapayagan nilang manatiling mas matagal sa himpapawid
ang mga fighter jet at surveillance aircraft. Sa halip na bumalik sa base para mag-refuel, maaaring kumuha ng fuel ang mga aircraft mula sa tanker sa pamamagitan ng specialized boom system habang lumilipad. Sa ulat, sinabi na ang 5 refueling aircraft ay nakaranas ng iba't ibang antas ng damage matapos maabot ng projectile ang bahagi ng base kung saan sila nakapwesto. Gayunpaman, nilinaw ng mga opisyal na ang mga aircraft ay hindi tuluyang nawala o tuluyang nasira. 4 sa mga aircraft ang nakaranas lamang ng mas light damage at matapos ang inspection at minor repairs ay naibalik sa operational status. Samantala, ang ika-5 aircraft ay nakaranas ng mas seryosong damage at patuloy na sumasailalim sa mas detalyadong maintenance at pagsusuri. Mahalagang bahagi ng ulat na walang personnel ang malubhang napinsala sa insidenteng ito. Sinabi ng mga opisyal na walang crew members sa loob ng mga aircraft sa oras na dumating ang mga projectile, kaya nakatulong ito upang maiwasan ang mas malaking pinsala sa mga tao sa loob ng base. Matapos ang insidente, agad na sinigurado ng mga security personnel ang lugar at nagsimula ang mga technical team sa masusing pagsusuri ng mga aircraft at ng ilang kagamitan sa paligid ng base. Isinasagawa rin ang mga karagdagang hakbang upang tiyakin ang kaligtasan ng mga operasyon sa loob ng facility. Ang Prince Sultan Air Base ay matagal nang nagsisilbing mahalagang lokasyon para sa joint military operations sa rehiyon. Dito nakaistasyon ang ilang aircraft na sumusuporta sa surveillance missions, logistics operations, at aerial refueling activities sa malawak na bahagi ng Middle East. Ayon sa mga military analyst, napakahalaga ng stratotanker plane sa ganitong uri ng operasyon. Ang mga aircraft na ito ang nagbibigay ng kakayahan sa mga fighter jet na magsagawa ng mahahabang flight missions nang hindi kailangang madalas bumalik sa base. Anyway, mga kapopong, sa mga oras na patuloy na minomonitor ng mga bansa sa rehiyon ng sitwasyon, sinabi ng mga opisyal na nananatiling buo ang operational capability ng United States Air Assets sa lugar. Mayroon pang ibang aircraft na maaaring gamitin upang suportahan ang mga misyon kung kinakailangan. Sa hiwalay na pangyayari na iniulat sa parehong linggo, 2 refueling aircrafts rin ang nasangkot sa isang mid-air accident sa himpapawid ng Western Iraq. Sa insidenteng iyon, isang aircraft ang tuluyang nawala habang ang isa ay nakabalik sa base kahit nakaranas ng malaking structural damage. 6 na crew members ang naiulat na hindi na nakasurvive sa naturang pangyayari. Matapos ito, agad na nagsimula ang isang investigasyon upang matukoy ang eksaktong dahilan ng insidente. Ang mga pangyayaring ito ay nagbigay pansin sa mahalagang papel ng tanker aircraft sa mga operasyon sa rehiyon. Sinabi ng ilang eksperto na ang mga aircraft na ito ay mahalagang bahagi ng logistic support ng modern air forces, lalo na sa panahon ng matataas na tensyon o sagupaan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Well, mga kapopong, patuloy namang sinusuri ng mga maintenance teams ang mga aircraft na naapektuhan sa Prince Sultan Air Base. Kabilang sa ginagawa nila ang structural inspection, pagpapalit ng mga nasirang bahagi, at masusing safety checks bago tuluyang ibalik ang aircraft sa regular operations. Sa kabila ng insidente, mga kapupong, sinabi ng mga opisyal na nananatiling matatag ang koordinasyon sa pagitan ng United States at ng mga kalapit na bansa sa rehiyon. Patuloy din ang komunikasyon ng mga leader upang mapanatili ang seguridad at katatagan sa gitna ng umiiral na tensyon. Well, mga kapopong, ang pangyayaring ito ay nagsisilbing paalala kung gaano kahalaga ang proteksyon sa mga strategic military assets tulad ng aerial refueling aircraft na may malaking papel sa pagpapatuloy ng mga operasyon sa himpapawid.